Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Inaatasan ng COMELEC ang bawat kandidato na magsumite ng kanilang SOSE bago dumating ang June 8, 2025. Ang sino mang hindi makapagsumite ng kanilang SOSE ay baka mauwi ito perpetual disqualifications. Sinasabi rin ng batas na ang dapat gastusin lamang ng mga politiko o bawat kandidato ay 3 pesos lamang bawat botante. Kung mayroon tayong 100 milyong botante, dapat ay nasa 300 million lamang ang gastusin ng isang kandidato sa buong bansa. Ay paano ngayon itong si Amy Marcos at itong si Camille Villar na gumagastos na raw ng 1 billion pesos sa kanilang mga political ads? Papatawan na ba ito ng disqualification o ng perpetual disqualifications? Yun ngang hinatulan na ng korte na perpetual disqualifications ay nagawa pang baligtarin ng Korte Suprema. Ito pa kaya na napakadaling dayain? Meron bang nagsasabi ng totoo dito sa SOSE na ito? Isa pa, hindi malinaw ang batas na ito. Hindi naman dinidisclose kung sino yung mga contributors at kung magkano ang kinocontribute nila. Sino-sino nga ba itong mga nagko-contribute na ito? Ito ba ay mga drug lord, gambling lord, businessmen, o yung mga maimpluwensyang tao sa lipunan? At ano ang kapalit nito kapag nanalo na ang politiko? Magbalik tanaw tayo sa PDAP scam sa panahon ni Pinoy. Ang PDAP funds na pinagpasapasahan na lamang nila at sa iisang recipient at kinokolekta na lamang yung kanilang mga kickback na ginagamit sa kanilang mga mararangyang pamumuhay. Wala namang nailitaw na kahit kaprasong project dito sa PDAP na ito. Kung kaya't ang ginawa nila ay pinaghati-hatian na lamang itong PDAP funds na ito. At sa panahong yun ay wala rin namang nagreklamo. Nag-leak lamang itong iskandalong ito kung kaya pinaimbestigahan noon itong si dating Pangulong Benigno Aquino III. At nang mapatunayan na mayroon nga na matibay na katibayan dito sa mga nandambong sa PDAP scam o sa PDAP funds, naipakulong ni Pinoy ang 3 senador at isang presidente kasama ang isang recipient. Buti na lamang at mayroong isang Pinoy na nagpresidente. Alin, kung ito'y nangyari sa ilalim nitong 2 magkasunod na administrasyon, walang may iimbestigahan dito at wala ring mapapanagot. Ang gagawin nga na lamang nila ay magtatakipan ng butas ng kanilang kahihiyan. Kung kaya naman, nung nagpresidente si Duterte, pinalaya ang lahat ng may kasong pandarambong. At dito sa pinakasariwang pangyayari, yung pagbagsak ng tulay sa Kabagan Isabela. Gamitin natin itong isang halimbawa. Hindi ko sinasabing ganito ang nangyari diyan, kundi napapanahon ang isyong ito dahil may gumuhong infrastructure ng gobyerno. Sino nga ba ang kontraktor nito? At sino ang nag-award ng project na ito? Ang lisensya ba nitong kontraktor na ito ay pasado sa AAA categories na pwedeng tumanggap ng bilyong-bilyong pisong halaga ng infrastructure? Ito bang kumpanyang ito, masasabi bang ito ay isang contributors? Kinurap ba yung pondong 1.22 billion pesos? Kung kaya't ginamitan na lamang ito ng mga substandard materials na naging sanhi ng pagbagsak nitong tulay na ito. O kung hindi ganun ang nangyari, pinalpak ang trabaho. Dahil alam nila, mangyari man ang ganito ay walang magrereklamo sapagkat malakas ang loob nila dahil malalakas ang kanilang mga padrino. Kung kaya dapat sa batas na ito ay malinaw. Alam ng taong bayan kung sino yung mga nag-aambag dyan.
kung magkano ang iniaambag nila sa politiko at nang malaman natin kung ano yung intensyon nila kung bakit sila nagbibigay ng ganyan. Napakaraming nagaganap sa buong bansa. Laganap ang pasugalan. Laganap ang droga. Talamak ang smuggling. Smuggling sa bigas, asukal, at iba pang mga produktong pang-agrikultura. Ang hindi makontrol na pagtaas ng presyo ng krudo. Contractualization. Lahat ba ng ito may kumukontra? Meron bang may malakas ang loob? Natutulan ang lahat ng ito? Wala. Bakit? Sa pasimula pa lamang ay binili na nitong mga contributors na ito ang prinsipyo ng mga politiko. Dahil ito ang kapalit ng kanilang kontribusyon. Sa sose.